Upside Down Kingdom. Yung subtitle natin ay Lead, Lead. So, pinaka-keywords natin ay Matthew chapter 23 verse 12. Ano yung sabi niya? Basahin natin. 1, 2, 3, go. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Yan. Sa kingdom ng Panginoon, baligtad. Kung gusto mong itaas ka ng Lord, papakubaba. Ano? Ngayon, kung nagmamataas ka naman, tingnan katabi mo, andyan pa naman nasa lupa pa naman, ano? Pero pag nagmamataas ka, ibababa ka ng Lord. Ano? Kaya ang title natin ay Upside Down Kingdom. Kasi, baligtad sa kingdom ng Panginoon, reverse. Pag nagmamataas ka, ibababa ka ng Lord. Pero kung ikaw naman ay mapagpakumbaba, ikaw ay nagpapakumbaba, itataas ka ng Lord. Ano? So, pinag-usapan na natin, marami na tayong mga napag-usapan din sa series natin. Ano? Proud people do not pray. Narinig nyo na ba yan? Proud people do not pray. Yung mga taong proud, hindi sila nagpe-pray. Kaya sila nagpe-pray kasi nga, ang taas na tingin na sa sarili, hindi ko kailangan si Lord. Hindi ko kailangan ng tulong ng Lord. Kakayanin ko yung bawat araw na hindi ako nagpe-pray, hindi ako humihingi ng tulong sa Lord. Kakayanin ko yung bawat araw na nabubuhay ako mag-isa. Kasi nga, proud ka. Ano? So pag di tayo nagpe-pray, sinasabi natin sa Lord, hindi kita kailangan, Lord. Ano? So, yung mga taong hindi nagpe-pray, may pride yun sa kanilang puso. Naintindihan natin? Kaya po, pinag-aralan natin yung humility na ang mga taong humble, yung mga taong dependent sa Lord, isang facet ng humility, yung dependent tayo sa Panginoon. Humihingi na tayo ng tulong sa Lord, nagko-consult tayo sa Lord, nagtatanong tayo sa Lord, tapos, kasama dun sa pagiging dependent natin sa Lord, naghihintay tayo ng sagot ng Lord. Naghihintay tayo ng direction ng Lord. Naghihintay tayo ng leading sa Lord. Ano? Pero yung mga proud na tao, hindi sila naghihintay. Mga proud na tao, hindi sila nagko-consult, hindi nagtatanong. Ano? Ano pa yung pinag-aralan natin? Yung mga proud na tao, tingin nila sa sarili nila, sapat na yung alam ko, sapat na yung kaya kong gawin, kaya ko na mabuhay mag-isa. I don't need other people, I don't need God. Kasi, kahit hindi ko kaya gawin lahat, may mga tao nag-iisip, kaya nilang gawin lahat, alam na nila lahat. May mga tao naman na, ang iniisip nila, although hindi ko kaya gawin lahat, hindi ko alam ng lahat ng bagay, pero sapat na yun. Ano? Kaya ko mabuhay mag-isa. Yan yung mga proud. Ano? Tapos ayaw nila ng change, ayaw ng growth. Ano? Di sila nang humihingi ng tulong, di sila nag-ask ng advice sa ibang tao. Pero pag-aralan natin, si Moses, nung pinag-aralan ko natin, alala nyo? Si Moses, kahit 80 years old na siya, nung binigyan siya ng advice ng kanyang father-in-law na si Jethro, nakinig siya. Ano? Kasi isang mukha ng pagiging humble ay pagiging teachable. No? Marami na po ako nakita, matagal-tagal na rin ako sa ministry, bata pa rin naman ako, 24 years old. Pero matagal-tagal na rin po sa ministry. Marami na ako mga nakita mga leaders, mga servants ng Panginoon, even yung mga nauna po sa atin. Ano, na hindi nila na-maximize yung potential ng nilalagay sa kanila ng Lord. Ano? Hindi nila na-achieve yung full potential nila. Kasi at one point in their life, nag-stop silang maging teachable. Ano? Yung dumating sila sa point na okay na ako, okay na alam ko, okay na kaya kong gawin, hindi ko na kailangan magbago, hindi ko na kailangan mag-grow. At hindi nila naabot yung potential nila. Kaya pa yung pagiging teachable, mga kapatid, mga kaibigan, yung pagiging teachable, tuloy-tuloy po yan. Sabi sa tulong tuloy-tuloy. Hindi ka pwede mag-stop at one point. Walang graduation. Ang graduation po natin, pagka wala ka ng hininga. Hello? Ang graduation natin ng pagiging teachable, pagka hindi po ito kagaya sa school, may graduation. Kag-graduate ka ng grade 6, kag-graduate ka ng grade 12, kag-graduate ka ng college, kag-graduate ka ng pastoral, kag-graduate ka ng doctoral. No? May graduation, natatapos mo yung pinag-aaralan mo. Pero sa life, walang graduation yung pagiging teachable. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi at one point, at one time, pwede tayong mag-stop na maging teachable, na isasabi mo sa sarili mo,
okay na yung alam ko, okay na yung kaya kong gawin, hindi ko na kailangan mag-grow, hindi ko na kailangan mag-grow. No? Sabi mo sa ulit natin, sa katabi natin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan. So this morning, pag-aaral ulit natin, titignan natin ulit yung isa pang mukha ng pagiging humble. Ano? Sabi mo ulit sa katabi mo, humble na tayo. Humble tayo. Ano? Sa series natin, pinag-aaral natin, gusto ng Lord yung life natin, isa sa mga character natin, culture natin, at value natin sa buhay, na maging humble lang po tayo. Ano? So medyo, ngayon pong umaga, medyo mahaba-haba, marami tayong mga titignan ng mga verses. So kailan po ba 2 hours tayo? Sabihin na lang. Pero mahaba-haba pa yung mga titignan. Try ko pong bilisan. Bibilisan natin. Sa Psalm chapter 51, kung bubuksan po ninyo yung Bible ninyo, sa Psalm 51, meron siya nakalagay, doon sa title niya, meron siya title. Sabi doon, for the director of music, a Psalm of David, when the prophet Nathan came to him, after David had committed adultery with Bathsheba. Ano? Si Haring David, meron siyang dalawang major na kasalanan na nagawa sa Bible. Ano? At isa yun, yung adultery niya kay Bathsheba. Ano, mamaya titignan natin yung kwento. Pero tignan muna natin yung Psalm 51. Sabi sa verse 1, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. No? So, nung kinausap siya ni Prophet Nathan, pinarealize sa kanya yung kasalanan na nagawa niya, nag-pray siya. At yung prayer niya na yun, naging awit. Ano? Sabi niya sa Lord, Lord, kaawaan niyo po ako. Patawarin niyo ako. Kasi nga, meron siya nagawang kasalanan. Wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Sino po sa inyo yung pag nagkasala? Humihingi ka kaagad ng tawad sa Lord. Ano? Sinasabi mo sa Lord, Lord, linisin niyo po ako, patawarin niyo po ako. Ano gano'n si Haring David? Nung na-realize niya yung kasalanan niya, humingi siya ang tawad sa Lord, sabi niya sa Lord, Lord, linisin mo ako. Kasi pwede lang maglinis sa atin, si God. Natin natin kaya linisin yung sarili natin. Kasi kung kaya natin linisin yung sarili natin, kung kaya natin magbago, matagal na tayo mabait. Matagal na tayo hindi nagkakasala. Kung kaya mong baguhin yung sarili mo. Sabi ni David, Lord, linisin mo ako. Apa sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. No? Prayer sa Lord, bigyan mo ako ng pure heart. Yung heart na walang ibang motive, yung heart na gusto lang mag-serve sa iyo, yung heart na talagang connected lang sa iyo, ang dinedesire lang ay magkaroon ng malalim na relationship sa Panginoon. Sabi sa ito, pure heart. Pure heart. No? Ano pa sabi niya? Sa verse 10 to 12, sabi niya, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. No? Ang prayer niya, Lord, huwag mo kailangan sa presence mo. Gusto ko na doon ako lagi sa presence mo. Tapos sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Yung lagi kang mayroong joy sa Lord. No? Sabi yung pinag-aaral natin sa encounter, naalala niyo pa, no? Ang ganda ng shinare ni Pastor J.R. Sabi doon, si David, hindi nawala yung joy niya nung nagkasala siya. Hindi yun yung point na kaya siya nawalan ng joy kasi nagkasala siya. Baliktad. Kaya siya nagkasala kasi nawalan ng joy niya sa Lord. Naintindihan natin? No? Kaya siya nagkasala kay Bathsheba kasi yung joy niya sa Lord nawalan. Kaya praying niya, Lord, balik mo yung joy para hindi na ako magkasala ulit. Ano? Tapos sabi niya, grant me a willing spirit to sustain me. Ito po magandang prayer. Willingness. Ano? Sabi sa ito ng willingness. Willingness. Yung willing ka lagi na mag-pray. Willing ka lagi na magbasa ng Bible. Mag-journal. Willing ka lagi na umattend ng cell group. Willing ka lagi na umattend pag-Sunday. Tapos hindi ka lang na-attend, willing kang makinig. Ano? Pray natin yun. Lord, give me a willing spirit. Every time na mayroon kang ipapagawa sa akin, willing akong gawin yun. Yung hindi ako nagpipilitan. Ano? Yung hindi ako nahihirapan, hindi ako nag-struggle, hindi ako nag-bored, hindi ako nawawala ng gana na gawin yung
gusto mong ipagawa sa akin. Give me a willing spirit. Nasa mo sa tawag, willingness. Willingness. Yung willing kang gawin, kung ano yung pinapagawa ng Lord. Hindi ka napipilitan lang. Ano sabi niya? You do not delight in sacrifice or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. So, ano yung sacrifice? Ito importante ito. Mamaya papag-aralan natin. Ano? Sabi ni David, nagkaroon siya ng revelation na hindi importante sa Lord yung sacrifice. Ano? Meron pang, ibig sabihin, meron pang mas importante kaysa sa sacrifice. Meron pang mas importante kaysa sa pumunta ng church. Meron mas importante kaysa sa magbigay ng tithes and offering. May mas importante pa doon. Ano? Sa papag-aralan natin yan. Tapos sabi niya, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. Ano? Ang gusto ng Lord, na sacrifice natin, hindi yung pagmapatay ka ng hayop, hindi yung basta pumupunta ka lang sa church, hindi yung basta nagbibigay ka lang ng tithes and offering, hindi yung hinahanap ng Lord. Ang hinahanap ng Lord ay broken and contrite heart. Ano? Yung broken heart, hindi dahil hindi ka broken hearted. Dahil hindi mo yung broken hearted kasi hindi ka pinapansin ng crush mo. Hindi ka na. Ano, or nabasted ka. Hindi ka na. Ano? Mamaya pag-uusapan natin, ano ibig sabihin ng broken dito? Broken and contrite? Ano yung contrite? Yung repentant na heart. Tignan natin. Ano? Si David, meron siyang nagawang kasalanan, hindi niya na-realize na meron pala siyang ginagawang mali. Kinausap lang siya ni Prophet Nathan. Pinadala ng Lord si Prophet Nathan sa kanya para ma-realize niya yung kanyang kasalanan. Nung na-realize niya yung kasalanan niya, nag-pray siya sa Lord, Lord, wash me, cleanse me. Ano? Yan yung pagiging broken. Natindihan natin na na-break siya ng Lord, na na-realize niya na nawala yung kanyang pride. No? Inalis ng Lord yung kanyang yabang. Yan. Sa lahat tayo, sana may maranasan natin yung pagiging broken. Aalisin ng Lord yung lahat ng yabang natin sa katawan. Ano? Na magpapakumbaba tayo sa lahat ng Lord, Lord, cleanse me. Lord, wash away all my sins. Lord, give me a willing spirit. Create in me a pure heart. Ano? Ibig sabihin ng pagiging broken. So, ang title natin this morning ay Broken Heart. Sabi sa tabi mo, Broken Heart. Broken heart. Yan, title pa lang. So, titignan natin, dalawang klaseng tao sa Bible na una si David, titignan natin, paano siya na-break ng Lord. Tapos meron pa rin titignan ng isang tao na hindi, ito yung kabilang kabaligtaran, na hindi siya naging broken. Ano? So, tingnan mo natin si David. Sabi sa 2 Samuel chapter 12, ito yung pinausap na siya ni Prophet Nathan. Ano? 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 9, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. Ano? Sabi ni Prophet Nathan, meron daw sa isang town, dalawang tao, isang mayaman, isang mahirap. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. So, syempre yung mayaman, marami siyang alagang sheep, marami siyang alagang cattle. Nasusunod natin? Yung mahirap, syempre mahirap siya, isa lang yung alaga niya. No? He raised it, yung poor man, he raised it and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Ano? So yung nag-iisa ng alagang tupa, naging parang anak na niya. Kasama na natutulog sa higaan, umiinom dun sa cup niya, kasama nila kumakain. Nasusunod natin yung istorya? Tapos ang pangyayari, now a traveler came to the rich man. May bisita tong rich man. Ano? May tumating ng bisita si rich man. But the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Okay ba yung ginawa ng mayaman? Di ba? Ang
dami mong alagang hayop, pero ang ginawa mo, ang kinuha mo yung tupa, yung nag-iisang tupa ng mahirap, tapos yun yung pinakain mo sa iyong bisita. Tapos yung tupa na to, doon sa mahirap, parang anak niya yun. Ganun niya pinalaki. Naintindihan natin? Ano? So, ano sa tingin yung naging reaction ni David? Sabi ni David, David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. Ano? Galit na galit si David. Masama yung ginawa ng mayamang tao. Kasi nagtakaw siya. Ang dami naman siyang pag-aari, ninakaw pa niya yung nag-iisang pag-aari ng isang tao. Yung taong mahirap. Ano? So sabi ni David, kasi hari siya, sabi niya, itong tao na to, kung sino man yung gumawa ng kasalanan na to, kung sino man yung mayamang tao na yun, dapat siyang mamatay. Ano? Sabi niya, he must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Hindi ka na naawan dun sa tao. Ang hirap-hirap nga niya, mag-isa-isa lang yung alaga niya, ninakaw mo pa, inagaw mo pa, pinatay mo pa, pinakain mo dun sa bisita. Ano? Dapat siya mamatay. Ano, napakasama niya. Kaya iniisip ni David. Sabi ni Nathan, Nathan said to David, you are the man. No? Ikaw yun. Kasi this is what the Lord, the God of Israel says, I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. So, ginawa siyang hari ng Panginoon. Ano ba? I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Ano? So, ginawa ka ng hari, binigay ko sa iyo lahat ng mga kayamanan, marami kang mga asawa, tapos kung gusto mo pa, pwede pa kitang bigyan. Ano? Yung sabi sa atin ng Lord, why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. No? Ang kwento niya, nagigera yung mga Israel sa may kalaban silang army. Nabilis ako yung kwento. Nasa gera yung kanyang mga sundalo. Si David, naiwan siya sa kastilyo niya. So, ibig na sumama siya dun sa army para makapagdigma, naiwan siya dun sa kanyang castle, sa kanyang palasyo. Isang gabi, di siya makatulog, nandun siya sa rooftop ng kanyang palasyo, namamasyal siya, tapos nakita niya sa may bantang kapitbahay, may naliligo ba? Ano? Tapos nakita niya yung babaeng naliligo. Sabi niya, puntahan mo, kunin mo yung babae na yun, sisibingan mo siya. Tapos kung sinibingan niya yung babae, napuntis. So natin, napuntis si Bathsheba. Nung napuntis si Bathsheba ay meron parang asawa si Uriah. No? Ginawa ni David, pinauwi si Uriah. Para, pag uwi ni Uriah, sisipingin niya yung kanyang asawa, hindi siya mahuhuli. So, natin, hindi mahuhuli si David sa kasalanan na ginawa niya. Kaya lang si Uriah, itong sundalo na to, may prinsipyo. Ano? Sabi niya, ang prinsipyo niya, hindi ko sisipingan yung asawa ko hanggang kasabay na yung mga kasama kong sundalo nakikipagdigma. Napaka-selfish ko naman na mag-i-enjoy ako, makikisisipingan ko yung asawa ko habang yung mga kasamahan ko nakikipagdigmaan. Ano? May prinsipyo. Di ba? So hindi na sinipingan. So sabi ni David, paano na yung gagawin ko yan? Hindi ko mailulusot yung problema ko. Ayaw makisipin ni Uriah. Ano? Mahuhuli ako doon sa ginawa ko kasalanan. So paano ko gagawin ko ngayon? So ang ginawa ni David, dalhin mo si Uriah, ibalik mo si Uriah sa labanan. Tapos doon sa labanan, ilagay mo siya sa unahan. So natin? Ilagay mo siya sa unahan. Kasi doon sa unahan, nandun yung higpit ng laban. Ano? So ginawa nila, nilagay nila si Uriah sa unahan. Kung nalagay siya sa unahan, namatay si Uriah. So natin?
Pinagplanuhan niya kung paano papatayin si Uriah. Tapos, nung namatay na si Uriah, pwede na niya maging asawa si Bathsheba. So, kinuha na niya ang asawa si Bathsheba. Dahil asawa na si Bathsheba, kahit mabuntis pa to, okay lang kasi asawa na niya. Ano? Masunod natin? Kaya yung kwento, yung poor man tsaka rich man, ikaw na yung rich man, marami ka naman pag-aaral, kinuha mo pa yung asawa ng sundalo. Ano? Kinuha mo yung asawa ng mahirap na tao. Masunod natin? Ano? Dahil doon, nagalit si Lord. Doon sa ginawang kasalanan ni David. Ano? Meron siyang dalawang major na kasalanan sa Bible. Ito yung isa na sinigay niya si Bathsheba, nabuntis niya si Bathsheba, tapos siya masawa ni Bathsheba, pinapatay niya. So, sa natin? Ano? So, trivia lang, si Uriah. Meron si David na tinatawag na 30 mighty men. Ito yung mga parang, ano niya, yung mga mahuhusay niya ng mga sundalo, trusted niya ng mga sundalo. Meron siyang 30 mighty men. Si Uriah ay isa dun sa 30 mighty men. Ano? 29 na lang. Kasi pinapatay na yung isa. Ano? Ngayon, nung kinausap siya ni Nathan, ano sabi niya? Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ano? Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. No? So, nung kinausap siya ni Nathan, you are the man. Ikaw yung gumawa ng kasalanan na yun. Kinuha mo si Bathsheba, pinapatay mo kanyang asawa, sabi ni David, I have sinned against the Lord. Instantly, habang nag-uusap sila, na-break siya ng Panginoon, na-break yung heart niya, na-realize niya yung mali niya, na-realize yung kasalanan niya, umamin siya. Nagkasala ako. Ano? Ano ba sabi sa kanya? But because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. No? Mamamatay yung anak. Pero sabi sa kanya ng Lord, dahil nagsisi siya agad sa kasalanan niya, the Lord has taken away your sin. Tayo po, hinihintay lang tayo ng Panginoon na humingi ng tawad. Hinihintay lang tayo ng Panginoon na umamin. Ano? Pag umamin ka sa kasalanan mo, pag inamin mo yung mga mali mong ginawa, napatawari ka naman ng Lord. Ano? Ang problema lang, minsan ayaw natin umamin. Pinagtatakpan ba natin? Pinatago ba natin? Bibigyan mo tayo ng excuses? Ano? Pero sa David, nung pinadala ng Lord si Prophet Nathan sa kanya, umamin siya agad. Nagkasala ako sa Lord. Ano? Kaya naman pinatawad siya ng Panginoon. Kaya lang, may consequence yung kasalanan niya. Sabi sa tayo, may consequence. Ang consequence, mamamatay yung anak nila ni Bathsheba. Ano? Pero, trivia lang ulit, another trivia, nagkaanak ulit sila ni Bathsheba, at ang pangalan ng anak nila ay si Solomon. Kailan niyo si Solomon? Ano? Yung susunod na hari kay David. Ang nanay niya, si Bathsheba. Ano? So minsan, kahit may mga nagagawa tayo mali, kahit may nagagawa tayong pangit, pwede yung baguhin ng Panginoon para magdulot ng magandang resulta. Ganon kahusay ang Panginoon. So even though si Bathsheba, hindi naman niya talaga dapat maging asawa, nagkasala siya, ginawa niya asawa, pero out of that wedding, lumabas yung susunod na hari ng Israel. Yung pinakamatalinong hari sa Israel. Ano? Dahil sa grace, dahil sa mercy ng Lord. Pero dahil din, humingi ng tawad si David. Ano? So, si David, he was broken. Bakit siya naging broken? Ano? Paano maging broken? Paano ba nangyayari na naging broken ka or paano tayo nagiging broken yung heart natin? Pagka meron tayo nagagawang mali. Ano? Si David, ginawa niya, nakinig siya. Tama? Nung kinausap siya ni Nathan, nakinig siya kay Nathan. Hindi na siya nag-excuse. Hindi na siya nagdahilan. Hindi na siya gumawa ng mga mga sinasabi. Hindi na siya nagpaliwanag. Natindihan natin? Sinabi lang niya, nagkasala. Pangalawa, inamin niya. Umamin siya. Sabi sa tabi mo, umamin ka na.
Diba? Ang pagiging broken, ang pagiging humble, isa sa gusto natin po maintindihan na isang mukha ng pagiging humble, marunong tayong umamin sa kasalanan natin. Ano? Marunong tayong umamin sa pagkakamali natin. Sundan po natin. So si David, nakinig siya. Nung kinokorek siya, nakinig siya. Nung kinokorek siya, umamin siya. No? Tapos, hindi na siya umamin, nag-repent siya. Nagsisi siya sa kasalanan niya. Ano? Pagka nagre-repent, pag kinaamin natin yung kasalanan natin, meron kang idea, meron kang mindset na hindi mo na siya uulitin. Ayaw mo na siyang ulitin. Tama po natin? Okay lang magkamali. Diba? Normal po sa atin ng mga tao na nakagawa tayo ng kasalanan. Pero pag kinorek ka ng Panginoon, pag tinatama ka ng Lord, huwag mo nang uulitin. No? Aminin mo yung kasalanan mo nagawa, tapos huwag mo nang ulit-ulitin. Hindi natin? Then pang-apat, ang tunay na broken, willing niyang i-accept yung consequence ng nagawa niya. No? So pwede kang, marami kasi na, Lord, sorry, Lord, nagkamali ako, Lord, nagkasala ako, pero pwede ba, Lord, huwag mo na akong parusahan? Pwede ba, Lord, wala ng consequence? Pwede ba, Lord, wala ng, di ba? Ano? Pero yung totoong broken, willing ka tanggapin kung ano yung consequence ng mali mong ginawa. Kasi totoo naman may consequence. Di ba sabi ko sa inyo dati? You can choose your actions. Sundan po natin. You can choose your actions. Pwede mong piliin yung mga gusto mong gawin. Meron kang free will. Gawin mo anong gusto mong gawin. You can choose your actions, but you cannot choose the consequences of your actions. Medyo nakakabulod. You cannot choose the consequences of your actions. Papipili mo yung gusto mong gawin, lahat ng gusto mong gawin, ikaw bahala. No? Kung ayaw mo church, bahala ka. Kung ayaw mo sumunod sa Lord, bahala ka. Ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo pray. Decision mo yun. Ano? Gusto mo mag-serve sa Lord, mag-serve ka sa Lord. Kung ayaw mo, bahala ka rin. Nasundan po natin. Pero, you cannot choose the consequences of your actions. Kung ano man yung consequence ng ginawa mo, yung action mo, ng decision mo, hindi mo na yung mapipili. Ano? At totoong broken, kaya mo rin tanggapin yung consequence ng ginawa mo. Sundan po natin. Ano? Minsan talaga mahirap. May mga times mahirap yung consequence, pero kailangan mo tanggapin, kailangan mo lunukin. Hindi po natin. It takes guts and humility to admit mistakes. Admitting we're wrong is courage, not weakness. No? Kailangan ng humility para aminin mo naman, meron kang nagawang mali, meron kang kasalanan. Sabi mo ulit sa katabi mo, humble lang tayo. Humble lang tayo. No? Isang mukha po ng pagiging humble, yung binibreak tayo ng Lord, broken tayo, na kaya natin tanggapin, kaya natin aminin, sa tayo nagkapali, tayo may magawang kasalanan. Nasundan po natin. Ano? Sino po sa inyo may galala na siya rin nagkamali, siya pa galit? Di ba? Ano? Siya lang mali, siya pa galit. Di ba? Pero ang humble, pero ang humble, di ba? Pag ikaw yung mali, aminin mo lang na mali ka, huwag ka na magalit. Sundan po natin. Ano? Ang totoong matapang, sabi mo sa totoong matapang. Ang totoong matapang, kaya umamin sa mali niya. Ano? Hindi po yun sign of weakness. Sign of strength po yun. Ang totoong malakas, ang totoong matapang, ang totoong may courage, ang totoong matibay, yung kayang aminin yung kasalanan niya. Kayang aminin yung mali niyang magawa. Sundan po natin, yung kaya mo sabihin, oh, pasensya na, nagkamali ako. Pasensya na, di ba? So tingnan naman natin yung isang tao na si David, nakita po natin, nung kinarek siya ng Lord, umamin siya. Instantly, immediately, umamin siya sa Lord, nagkasala ko, hindi na siya nag-excuse, hindi na siya nag-dahilan. Tingnan natin yung isang tao. Yung isang tao po, si Saul. Ano?
1 Samuel chapter 15, verse 1 to 3, sabi na, Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you, king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. Ano? This is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came out from Egypt. No? Maparusahan daw ng Lord yung mga Amalekites. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. So sabi ng Lord, ang instruction ng Lord kay Haring Saul, pakikipagtikma ka sa Amalekites, tapos totally destroy all of them. Ilipulin mo silang lahat. Wala nang ititira. Nasusundan natin? Na? Verse 9, talo po tayo. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. Anong instruction sa kanila? Walang ititira. Ano? Lilipulin lahat. Sumunod ba si Saul? Hindi. Hindi. Tinira niya si hari. Tinira nila yung best of the sheep and cattle. Tinira nila yung mga matatabang mga baka, tsaka tupa. Ano? Lahat ng maganda, tinira nila. This they were unwilling to destroy completely. But everything that was despised and weak, they totally destroyed. Ano yung prayer ni David sa Psalm 51? Give me a willing spirit. Ano? Kung yung pinapagawa ng Lord, Lord, willing ako. Bukang loob ko na gagawin kung yung pinapagawa mo. Pero sila, may sabi, unwilling. Ano? Ang instruction, basahin mo lahat, wala kayo titira. Eh, unwilling. Tinira yung mga magaganda. Ano? So, anong kasalanan ni Saul? Yung instruction, hindi sa pulot sa instruction. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I had made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. Ano? Sabi ng Lord kay Haring Saul, lumayo na si Saul sa akin. Hindi na sinod yung instructions ko. Sundan po natin. Kung kayo po, kayo tatanungin, ano sa tingin niyo mas mabigat na kasalanan? Yung nakiapid ka sa hindi mo asawa, binumpis mo, tapos pinatay ng asawa. Yun yung isa. Or ito na, ang instruction lang, patayin mo lahat, pero hindi ka pinatay lahat. Ano sa tingin niyo mas mabigat na kasalanan? Ano? Sino magsasabi si Saul? Mas kamay. Sino magsasabi si David? Yung mas mabigat na kasalanan. Ano? Kasi ito, nakiropid ka, binuntis mo, tapos pinatay mo yung asawa. Ito, may instruction. Partially, hindi mo naman nagawa yung instruction. Di ba? Pwede mo naman bawiin pa, patayin mo na lang pala yung mga natira. Ano? Sa tingin natin, tama naman, I agree, mas mabigat yung kasalanan ng David. Ano? Ito yung nalikali nangyari. So, si God, sabi ng Lord kay Saul, lumayo na sa akin si Saul. Ano? Hindi niya sinunod yung instructions ko. So, verse 13, sabi niya, when Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions. So, natin? Sa paningin ni Saul, sumunod siya. Ginawa niya. Pero sabi ng Lord, hindi. Sino tama? Diba? Sino tama? Si Lord o si Saul? Diba? Minsan ganun tayo, no? Kaya ako tama, hindi si Lord mali. Ako sumunod, si Lord mali sinasabi sa akin. Unfair si Lord. Diba? Minsan ganun tayo? Ginagawa ka mali, ay unfair si Lord. Sumunod naman ako, tama na may ginawa ko. Pero hindi nga. Diba? Kung sinabi ng Lord, yun yun. Huwag natin ibahin ang sinabi ng Lord. Sundan po natin.
But Samuel said, what then is this bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear? Kung sumunod ka sa Lord, bakit may narinig akong buhay pa? Ano? Bakit narinig yung iiyakan ng mga hayop? Kung totoo talaga sumunod ka sa Lord. Ano sabi ni Saul? Saul answered, the soldiers brought them from the Amalekites. Sino daw? Soldiers. Yung soldiers yung gumawa nun, hindi ako. Sundan po natin? Yung soldiers yung may kasalanan, ako hindi. Ako sumunod, yung soldiers hindi. Well, they spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. No? We totally destroyed the rest. Ano? Yung mga magaganda, tinabi namin. Pero yung mga hindi magaganda, minasak namin yun lahat. Kaya sa isipan niya, sumunod ako. Sundan po natin. Ano? Pero mga hindi sumunod, hindi ako yun, yung mga sundalo yun. Kaya po sa Bible, ako po, naging sundalo po ako sa ROTC. Kaya kami tinatawag na command responsibility. Ano pa yung command responsibility? Pag ikaw yung leader, pag may gagawin ng mga subordinate mo, responsible ka doon. Kasi ikaw ang leader. Yung pwede tawag na command responsibility. Or sa family, pag may ginawang kasalanan yung anak ko, responsible din ako doon kasi ako yung tatay. Ano? So dito po, may command responsibility. May mga sundalo na gumagawa ng mali, dahil ikaw yung hari, pwede mo silang pigilan. Pwede mong sabihin sa kanila na mali yung ginagawa nyo. Ang instruction sa atin ng Lord, patayin lahat. So hindi mo pwedeng sabihin ni Haring Saul, di siya pwedeng magbigay ng excuse na yung mga sundalo yun, ako hindi. Nasundan po natin? No? And He sent you on a mission, sabi ng Lord, saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Ano? Kinokorek siya ng Panginoon through the prophet Samuel. Sabi pa niyan, but I did obey the Lord. Ano sabi ng Lord? Ano? Ano sabi ng Lord? Hindi ka sumunod. Ano sabi ni Saul? Sumunod ako. I did obey the Lord. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. Ano? Sabi ng Lord, hindi ka masumunod eh. Hindi, Lord, sumunod nga ako. Hindi ka masumunod. Sumunod nga ako. Diba? Kaya pagtalo pa sa Lord. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Diba? Sabi na sa Psalm 51, di ba? Ayaw ng Lord ng sacrifice. Hindi gusto ng Lord sacrifice. Ano mas gusto ng Lord? Sabi niya. Ayaw na pala yan. Merong isang verse na sabi na, the Lord delights in obedience rather than sacrifice. Ano? Ang gusto ng Lord, obedience. Sabi sa talong mo, obedience. Obedience. Kaysa sa sacrifice. Ano? Pwede ka kasi nag-church. Pwede ka kasi nagbibigay ng tithes and offering. Pwede kang ginagawa mo yung mga ginagawa ng religious thing. Pwede ka nagbabasa ng Bible. Pwede ka nagpe-pray. Pero hindi ka naman sumusunod. Ano? Hindi ka nagpapabago sa Lord. Hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Lord. Ano? Hindi mo tinatalikuran yung kasalanan. Hindi mo nilalakaran yung purpose mo. Hindi ka nag-share ng gospel. Hindi ka nag-relations ng mga tao. Ano? Nag-church ka na. Pumunta ka na every Sunday. Nagbabasa ka nga ng Bible. Nagpe-pray ka na. Pero yung mga taong dapat mong patawarin, hindi mo mapatawad. Ano? Ginagawa mo yung mga religious things, pero hindi ka nag-obey. Ang gusto ng Lord ay obedience. Sabi sa tabi mo, obedience. Obedience. Ano? Sa tingin natin, parang mas mabigat yung kasalanan ni David. Pero, ang reason kung bakit mas nagalit si Lord kay Saul, kasi po si Saul nagdadahilan. Si Saul ayaw umamin sa kasalanan.
Sundan po natin. Diba? Ano yung ibig sabihin ng pagiging broken? Nakikinig. Ano? Umaamin. Nagsisisi. Nagre-repent. Tinatanggap yung consequence ng kasalanan niya. Ano? Si Saul, ayaw makinig. Si Saul, ayaw umamin. Si Saul, ayaw magsisi. Hindi ako may kasalanan. Sumunod nga ako eh. Ang may kasalanan yung mga sundalo. Ako sumunod ako. Ano? Diba? Minsan gano'n tayo, nagdadahilan, nagpapaliwanag, nag-excuse. Sundan po natin. Ano? So sabi mo sa tabi mo, umamin ka na. Ano? Hindi tayo aamin lang kasi minsan po umamin lang tayo dahil nahuli na tayo. Umamin tayo dahil takot tayo sa mapaparusahan tayo. Diba? Umamin tayo kasi takot tayo mapagalitan. Nagsasorry tayo agad. Para huwag na tayo mapagalitan, para huwag na tayo mapalo. Diba? Pero, pag yung totoong umaamin, yung kaya mong tanggapin ng consequences. So ito po yung pinagkaiba ni David tsaka ni Saul. Si David, umamin na broken. Si Saul, hindi na broken. Ayaw umamin, nagdadahilan pa. Kapaliwanag. Ano? Bakit po? Bakit si Saul ayaw makinig? Bakit si Saul ayaw aminin yung kasalanan niya? Ayaw niya bumalik sa Panginoon? Sabi ng Lord sa kanya, He turned away from me. Ano? Bakit si Saul ayaw niya tanggapin yung consequences ng kasalanan niya? Bakit po? Pride. Sabi sa atin mo, pride. Ano? Kaya po yung mga taong ma-pride. Siya lang may kasalanan, siya pa galit. Ano? Pag may nagtatapikan, may nagkakalapitan yun. Siya lang may kasalanan, siya pa galit. Ano? Bakit po? Pride. Ano? So pride never admits its failures. No? Ang taong ma-pride, ayaw umamin. Ano? Pero ang taong humble, umaamin. Sabi mo sa tabi mo, umamin na tayo. Umamin na tayo. Ano? Ang gusto ng Lord, umamin lang tayo, magsisilang tayo sa Panginoon, papatawarin tayo ng Lord, babaguhin tayo ng Lord, dilinisin tayo ng Lord. Pero kailangan lang po umamin tayo. Kasi pag hindi tayo umamin, hindi tayo magbabago. Pag di tayo umamin, di tayo maayos. Pag di tayo umamin, di tayo mapapatawad. Ano? Kailangan lang po natin umamin. Ano? Ano po yung mga may pinakamahirap na sabihin salita? Ano? Hardest things to say. I love you. Mahirap ba yung sabihin? Hello? Sa iba parang mahirap pa. Ano pa? Thank you. Sino pa sa inyo hirap magsabi ng thank you? Ako pa meron, hindi ko makakalimutan nyo kasi lagi ko pa yung i-example. Hindi ko makakalimutan nyo. Nung high school kami, nung 4th year college kami, fourth year high school kami. Kami 4th year high school, pero kaming valedictorian. Alam na namin siya yung valedictorian kasi siya talaga pinakamatay sa class. May something, yung advisor namin, basta mayroong something na napansin sa kanya yung advisor namin. Sabi ng advisor, nung umalis na yung valedictorian, pinuntahan na. Sabi namin ng advisor namin, palitalino, hindi mo lang mag-thank you. Kung makakalimutan niya, hindi ko naman yung situation pag nangyari, kung bakit nasabi ng advisor ko yun. Pero sabi ng advisor ko, yan, palitalino, hindi mo lang mag-thank you. No? So, pwede kang valedictorian, pero hindi ka marunong mag-thank you. Ano? Ang totoong matalino, kaya thank you. Sabi mo sa tabi mo, thank you. Thank you. Ano? Pero yung iba, hirap magsabi na. Ano pa yung iba? Hirap magsabi ng I was wrong. No? Ako yung nagkamali. Diba? Anong ginagawa natin? Eh kasi ikaw. No? Sino ba yung gano'n? Eh kasi ikaw. Eh ikaw kasi. Diba? Ano pa? Sabihin nga po natin, 1, 2, 3. Sorry. Sorry. Ano? Siya na yung mali. Ayaw mo, huwag mo ako kasapin. Ano?
mo man ako pansinin, layuan mo ako, siya na yung mali, di ba? Bakit ito pinakamahirap sabihin? Ano pinakamahirap sabihin? Worcestershire. Yun talaga yun, Worcestershire. Yun talaga yun. Joke lang po yun. Pero talaga naman mahirap sabihin yung apat, ano? Pati yung mahirap sabihin. Worcestershire yan. Ano? James chapter 4 verse 6, sabi niya, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano? Kinakalaban ng Diyos yung mga taong proud. Yung pa tayo sasabi ng word of God. Pero pag humble ka, andyan yung grace ng Lord, andyan yung forgiveness ng Panginoon. Pero pag nagmamatas ka pa, ikaw na yun may kasalanan, ikaw pa'y galit, lagi ka nag-explain, ano? Lagi ka nagbibigay ng excuse, makakalaban mo mismo si God. Nasusunod po natin? Ano? So bakit tayo binibreak ng Lord? Ano? Bakit tayo binibreak ng Lord? Pangmali na po, malapit na tayo sa matapos. Bakit tayo binibreak ng Lord? Para po may ayos, may tama, yung dapat itama sa life natin. Ano? Para maayos yung dapat maayos. Para ma-stop, matigil yung dapat matigil. Para mabago yung dapat mabago. Grace ng Lord, kabutihan po ng Panginoon, yung gusto tayo, itama ng Lord. Diyan po kayo? Ano? Nagpapadala si Lord minsan ng mga tao para itama tayo, para i-correct tayo. Si David, meron siyang Nathan. Si Saul, meron siyang Samuel. Na ginagamit ng Lord, correct tayo. Sabihin sa atin, ano yung mali mo, ano yung mga dapat maiayos pa sa atin, ano yung mga dapat maitama sa atin, ano pa yung dapat na itigil natin na gawin, ano yung mga dapat na baguhin natin. Kaya lang, kung ayaw mo makinig, kung ayaw mo magpatama, kung ayaw mo na umamin, paano ka matatama? Paano ka maayos? Paano ka mababago? Paano matitigil yung dapat makinig? Sundan po natin. Kino-correct tayo ng Lord, inaayos tayo ng Lord. Gusto tayong pagandahin ng Lord. No? Diba? Sabi natin, this year is a better year. This year is a better life. Pero pag kino-correct tayo ng Lord, kailangan umamin tayo. Kailangan magbabago tayo sa Lord. Para yung mga kailangan itama, maitama. Yung kailangan maiayos, ayusin. Yung kailangan itigil, itigil. Yung kailangan baguhin, baguhin. Para yung magandang plano ng Lord, yung magandang gagawin ng Lord sa life natin, ma-experience natin. Para nasa natin yung better year, better life. No? Mula 2026 hanggang sa susunod na taon, para naranasan natin better life kasi nagpapaayos tayo sa Lord. Nagpapatama tayo sa Lord. Nagpapabago tayo sa Lord. Ano? Kasi, pag tinatama tayo ng Lord, umaamin tayo. Nakikinig tayo. Nagpapabago tayo sa Lord. Sundan po natin. Ano? Sundan ulit sa tabi mo, humble lang tayo. Humble lang tayo. Yan. Huli na po. Sabi niya sa Luke chapter 18, sabi ni Jesus, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. No? The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. No? I fast twice a week and give a tenth of all I get. No? Nag-pray ka sa Lord, pero nagyabang ka lang sa Lord. Diba? Nag-pray ka nga, pero sinabi mo lang sa Lord, ang galing-galing ko, Lord. Ang husay-husay ko, Lord. Ang ganda-ganda ng ginagawa mo. Hindi ako gaya ng mga tao dyan sa tabi-tabi. No? Hindi ako gaya ng iba dyan. Nagparinig pa. Ano? Ano sabi, yung isa naman, sabi na, but tax collector stood at a distance. Ano? Di man lang makalapit. He would not even look up to heaven. Di man lang makatingin sa langit. But with his presence said, God, have mercy on me, a sinner. Ano? Di man na siya makalapit doon sa altar. Di man na siya makalapit doon sa presence ng Panginoon. Di man na siya makatingala. Kasi nga, sisig-sisi siya, makasalanan siya. No? Sabi ni Jesus, I tell you that this man, rather than the other,
went home justified before God. Ano? Sila yung pinatawad. Ang pinatawad yung tax collector. Ano? For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sige ba tayo na po tayo? Ano? Ang humble na tao, umaamin sa kasalanan, ano? Nakikinig, nagpapakorek sa Lord, ano? Nagpapabreak sa Panginoon. Alam niyo po, mahirap yung si Lord mismo yung nagbe-break sa atin. Pero pag binibreak tayo ng Lord, it's God's goodness. It's God's grace. Kasi, ibig sabihin nun, gusto ko tayo ayusin ng Lord. Ibig sabihin nun, hindi pa tayo sinusukuan ng Lord, kaya kinokorek pa tayo. Ano? Matakot po tayo pag wala nang nagko-correct sa atin. Matakot po tayo pagka wala nang nagtatama sa atin. Kasi ibig sabihin nun, hinahayaan ka na ng Lord. Kasi ayaw mo nang makinig. Kasi ayaw mo nang magpabago. Hindi po nakakatakot. Pero tayo, alam mo na may plano pa si Lord sa iyo. Alam mo na tinitingnan ka pa ng Lord. Gusto ko pang i-bless ng Lord pag kinokorek ka pa ng Lord. At alam mo, meron pang magandang gagawin sa Lord sa life mo kasi inaayos ka pa ng Lord. No? Hindi po tayo manalangin, Lord, salamat po sa inyong goodness. Salamat po sa inyong grace. Salamat po, Panginoon, meron ka pang magandang plano sa buhay namin. Salamat, Lord, inaayos mo pa kami, tinatawag mo pa kami. Lord, lumalapit po kami sa inyong harapan, bigyan niyo po kami ng willing spirit. Bigyan niyo po kami ng pure heart. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na broken, na contrite sa inyong harapan. Nahanda po kami laging umamin pag tinatawag mo kami. Nahanda po kami makinig pag kinokorek mo kami. Nahanda po kami laging humingi ng tawad sa inyo, Lord God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maging kagaya kami ni Saul, na ayaw makinig, nagkatahita, nagpapaliwanag pa. Kundi, Lord, kung ano sinabi mo, yun kami. Kung ano gusto mo, ganun ang gagawin namin. Lord, I pray, bawat isa po sa amin, bigyan niyo po kami ng humility. I-humble niyo po kami, Lord. I-break niyo po yung mga puso namin. If there is any area in our lives, Lord, na kami po ay nagmamatigas. Kung meron pong area ng life po namin na kami po ay nagmamataas, we ask, Lord, humble us right now. We ask, bigyan niyo po kami ng repentance, Panginoon. Na kung ano man yung mga nagpapatigas sa puso namin, kung ano man yung mga nagmamataas sa puso namin, pagsisisihan namin ito, Lord God, ibibigay po namin ito sa inyo, Panginoon, at magsasabi kami sa inyo, Lord, pagbuhin po ninyo kami, ayusin ninyo kami, itama po ninyo kami, linisin po ninyo kami, Lord God. Ano man po mga impurities sa aming buhay, baguhin niyo po, Lord, linisin po ninyo. Salamat, Panginoon, na meron ka magandang plano sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay. Meron ka magandang plano sa church na the Lord God. Patuloy, Lord, susunod kami sa inyo, magpapakumbaba kami sa inyong harapan, magtitiwala kami sa inyo, Lord, at aasa kami, Panginoon, na ikaw yung nakakaalam ng mabuti sa aming mga buhay. Kaya, Lord, patuloy lang kami susunod sa inyo, patuloy lang kami maglilingkod sa inyo, Panginoon, patuloy lang, Lord, na susunod kami sa pinapagawa niyo sa amin. Patuloy po na binabalik namin sa inyo lahat ng glory, lahat ng honor. Ikaw po yung aming Diyos, ikaw po ang aming Hari. Our lives belong to you, our families belong to you, everything we have belongs to you. You're our King, you're our God, you're our owner. We honor you, we love you, we pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Hindi po, bigyan natin yung pinapagawa.